Ha? Ano yan? Ang pangit na kanyang itsura! Hindi! Parang halimaw! Aswang! Hanggat wala akong nakikitang ebidensya na may kinalaman siya sa pagkamatay ni Dino, hindi ako maniniwala sa lahat ng sinasabi mo. Mas masahol ka pa sa halimaw. Kahit ang walang kamuwang-muwang na sanggol na nasa sinapupunan ng aking ina, pinahamak mo! Isa kang impostor! Nililang mo ako! Napaniwala mo ako sa kasinungalingan mo! Ang tanga-tanga ko! Ang tanga-tanga ko talaga! Sino nga ba ang tunay na aswang? Ang nilalang ba na may nakatatakot na itsura? Balbon ang buong katawan, mahahaba ang mga kuko, matutulis ang ngipin, o ang mga nilalang na mapanghasik ng kasamaan, mapagpunla ng mga hindi totoong kwento na ikasisira ng isang tao. Magandang araw po sa inyong lahat. Isa na namang natatanging kwento ang ibabahagi namin sa inyo, padala ng isa naming masugid na tagapakinig. Ang kwento ay iikot sa buhay ng dalawang magkapatid na Dedeng at Sandra. Si Sandra ay ubod ng ganda at mahinhin, kaya pinanghinalaan siyang aswang dahil sa pagiging mailap nito sa mga tao. Sa kabila ng kanyang ganda, siya namang ikinapangit ang itsura ng kapatid nitong babae dahil sa makapal na balahibo nito sa katawan, bagay na lalong pinagdudahan sa kanilang magkapatid. Pero ang totoong aswang, ang taong nagkalat ng kwento at nag-udyok sa mga tao na pag-isipan na aswang ang magkapatid. Dumating si Sandra sa liblib na bayan bilang isang magandang dalaga at nagtrabaho bilang isang tendera. Kapansin-pansin ang kanyang kagandahan, ngunit napunta rin ang mga tao sa pagiging mataray at pihikan sa pagsasalita, kaya naging mahirap siyang lapitan. Oh, ano ba nangyari sa'yo dyan? At parang kinikilig ka dyan. Kung kailan ka pa nagkaedad ng 40 tsaka ka pa kinikilig ng ganyan. Di ko makakalimutan yung bagong tendera sa palengke, pare. Kakaibang ganda niya. Hindi nga siya bagay na maging tendera eh. O ano naman bago sa tendera? Ka naman, pare. Ba't ka naman kinikilig? Ano naman nakakakilig dun? Ang tanong, kayo na ba? Hindi pa, pero nararamdaman ko hindi magtatagal. Mapapa sa akin siya. Niligawan mo na ba? Hindi pa nga eh. O hindi magiging kayo. Gago. Paano mo nasabi? Yung babaeng tinutukoy mo, hindi malayong magustuhan ng iba. Uubod siya ng ganda. Tsak na marami kang karibal doon. Pare, malakas ang loob ko. Magiging kami. Kasi marami rin talagang nag-approach sa kanya, pero akong pinansin. Pare, sinasabi ko sa'yo, kapag nakita mo siya, baka maakit ka rin sa kanya. Higit ang kagandahan niya sa mga babae. Nakakaakit talaga ang ganda niya. Baka naman nagayuma ka, kaya ganun. Hindi, pare, hindi gayuma ito. Totoong nararamdaman ko sa kanya. Sinasabi ko sa'yo, hindi matatapos ang buwan na ito. Magiging akin siya. Mapasasagot ko siya kapag niligawan ko kaagad siya. Naku, edi lugi siya. Paano mo naman nasabi? Eh, bangit ka, maganda siya. Gago ka naman eh. Teka, bakit bigla ka nagagalit? Dati naman kita pinagsasabihan ng ganyan ah. Bakit ngayon parang apektado ka? Paano ang inaasahan ko sa'yo, susuportahan mo ko? Pero pambubuli ang naabot ko sa'yo. Itong tatandaan mo, pare. Pag naging kami, huyo ka sa akin. Teka, saan ka na pupunta? Mag-aanda lang ako sa pagkikita namin mamaya. Lokong to. Ngayon lang siya nagkaganyan. Umiibig na nga ba talaga siya? Pero bakit biglang naging mainitin ang ulo? Kakaibang nangyayari sa kanya. Si Dino, 4 sa magkakaibigan
ang unang nakapansin sa kakaibang ganda ng dalaga. Sobrang artistahin ito. Mula nang makita niya ang babae, hindi na ito nawaglit sa kanyang isipan. Noong una, nahirapan din si Sandra dahil nahihiya pa siyang ipakita ang kanyang mukha. Nakasuot kasi siya ng balabal at pansamantalang tinatakpan ang kanyang mukha. Pero nang hilingin nilang tanggalin ang balabal na nakatakip sa kanyang mukha, napanganga silang lahat. Hindi sila makapaniwalang meron pala siyang napakagandang mukha. Hindi na nagpatumpik-tumpik pang tanggapin nila si Sandra. Labis naman niya itong ikinatuwa. Subalit, ang isang tendera sa kabilang pwesto, inggit na inggit sa kagandahan ng babae. Nang dumating ang isang baklang kaibigan nito, siyesta nila ang magtsismisan. Walang ano-ano'y ipinagkalat nitong may pagkaaswang si Sandra. Hoy Mars, ano ba ka dyan? Parang sinasagal ka ng buhaya dyan Naku Jerry, wag mo nga akong tanungin. Ay, may problema pa? O sige na, kwenta mo na sa BFF mo, dali na. Nakita mo ba yung bagong tendera dun sa kabilang pwesto? Yung maganda daw? Ha? Yung bagong dating? Si Sandra bang tinutukoy mo? Oo naman, napansin ko talaga siya, Mars. Ang daming bumibili sa kanya. Ayun na nga eh. Simula nang dumating siya, nawala na ng bentang pwesto namin. Lahat ng lalaki sa kanya na bumibili. Pati ba naman ang asawa mong si Mario napapatingin din? Oo nga eh. Akala mo hindi ko napapansin, pero kitang-kita ko kung paano siya tumingin sa Sandrang yun. Gusto ko na talaga siyang sabunutan. Pero, may napansin ka bang kakaiba talaga sa kanya? Anong ibig mong sabihin? Sabi ng pinsan ko sa probinsya, may mga ganyan daw silang kakaiba. Yung mga napakaganda pero hindi normal. Ano ang ibig mong sabihin hindi normal? Aswang nga, Mars! Yung tipong nagtatransform sa gabi. Kaya pala ang daming naaakit sa kanya kasi may gayuma. Kaya nga parang hindi normal eh. Kaninang umaga, napansin ko, kakaibang tingin niya. Tila ba nanlilisik ang mata? Diba? Napansin ko rin yun. Tsaka napansin mo pa, hindi siya kumakain ng bawang, tumatanggi siya. Kanina inalok ko siya ng pansit pero tumanggi siyang kumain. Tama ngang hinala ko. Kaya pala naakit lahat ng lalaki sa kanya eh. Huwag mong sabihin pati si Mario. Ay Mars, malalim na iniisip mo ha, pero posible yan. Kailangang malaman to ng lahat. Hindi pwedeng may aswang dito sa palengke namin. Tama! Ikukwento ko rin ito kay Aling Pepang, kay Mang Tasyo, yung matandang lalaking chismoso rin, para malaman ito ng lahat. Ano ba pinagchichismisan nyo dyan? Wala! Pinag-uusapan lang namin yung bagong tindera. Naku Millie, tigil-tigilan mo na yung chismis na yan ha. Nagtatrabaho yung tao tapos ganyan ka mag-isip. Mars, pinoprotektahan ba siya ni Mario? Yan na nga eh. Yan nga eh. Simula nang dumating yung babaeng yan, nagbago ka na. Puro depensa ka sa kanya. Tama na yan. Saan ka naman kukuha ng kwentong aswang? Para kang bata. Bata? Ako? Ikaw nga tong parang teenager kung makatingin sa kanya eh. Akala mo hindi ko napapansin? Wala akong tinitingnan ha. Naiinis lang ako sa mga chismisan ninyo. Uy, grabe. Defensive masyado May tinatago ka ba? Ha? Mars, Mario? Ikaw Jerry, tigil-tigilan mo yan ha. Huwag mo nang gatungan ng asawa ko. Umalis ka nga rito. Ay, nice dress si Papa Pierre. Sige, alis na ako ha. Baka mamaya aswingin pa ka ni Sandra. Oh, nakita mo na. Pinagtatanggol mo pa siya. Sigurado ako ngayon, may kakaiba talaga sa babaeng yan. Tama na. Magbenta ka na lang. Malilintakan tayo sa may-ari ng palengke kung puro chismis ang ginagawa mo. Tingnan mo na lang Patutunayan ko sa'yo na may kakaiba sa kanya. Tumingin si Millie sa direksyon ni Sandra.
na abala sa pagbebenta. Tila hindi alam ang usapan tungkol sa kanya. Aabangan talaga kita. Hindi mo madadaya ang lahat ng tao dito, lalo na sa asawa ko. Si Mili, isang tendera na may asawa si Mario, na naging inggit sa kagandahan ni Sandra, na nagsimula nga magkalat ng chismis na si Sandra ay isang aswang, lalo na nang mapansin na maraming lalaki ang nagkakandara pa rito. Nainis ito dahil nung wala pa si Sandra, kahit may asawa na siya pa rin ang tampulan ng atensyon ng mga kalalakihan sa palengke, kaya hindi siya pumayag na maagaw ang pagiging reyna ng kagandahan nito sa palengke. Kaya kahit anong paninira ang ginawa nito, sinamantala ni Dino, isang 40 anyos na lalaki. Naging unang biktima matapos siyang ikwento sa mga kaibigan niya na pinayagan siyang ihatid ni Sandra pauwi sa kanyang tirahan, kung saan nalaman niyang pumayag na raw si Sandra sa panliligaw niya. Pare, tinamaan talaga ako kay Sandra kaya liligawan ko na siya. Ano? Daya mo naman, ako muna. Ako ang unang nakakita sa kanya, kaya ako ang unang manliligaw. Hoy, ano ba kayo? Kaya aga-aga nag-aaway kayo. Ito kasi si Ding uunahan pa akong dumiskarte. Paano? Lagi na lang ikaw ang nauuna. Sa magkakataong ito, ako naman muna. Kaya talaga pagdating sa babae, wala kayong patawad. Pare naman, kung katulad ba naman ni Sandra ang liligawan mo, magdadalawang isip ka ba talaga? Pare, wag mo kaming pakikialaman ha. Binata pa kami, samantalang ikaw, may asawa ka na. Kahit pa, bago-bago pa lang nung dayo na yun, liligawan niyo na kaagad. Di na dapat pinatatagal ang pagkakataon. Baka maunahan pa kami ng iba. Hay, nakabahala nga kayo dyan. Bakit pa pakiramdam ko may mga matang nakatingin sa akin? Uy Mario, bakit natagilan ka na dyan? Parang may tao kasi. May napasin akong tao dyan pero biglang nawala. Saan kaya napunta yun? Tao? Solomon! Wala. Baka namamalikmata lang ako. Ay nako, bahala na nga kayo dyan. Basta ako, pupunta ko na si Sandra. Puntahan mo hanggat gusto mo. Pagkatapos mo, ako naman. Bahala na nga kayong dalawa. Basta ako, may asawa na ako. Di na ako makikialam sa mga plano nyo. Ipinagtaka ni Mario ang kinikilos ng kanyang kaibigan. Kinakabahan man, pero wala na siyang nagawa. Napigilan ang kaibigan sa marubdob nitong hangaring ligawan ang babaeng may kakaibang ganda. Kaya kinagabihan, matapos lumabas si Sandra sa kanyang trabaho, inihatid nito ang babae sa kanyang tinutuluyan. Medyo may kalayuan din sa highway ang tinitira nito. Dito ka pala nakatira? Oo, nangungupahan lang ako rito. Kararating lang namin. Ilang araw pa lang ang nakalilipas. Bakit ka ba nagtsatsaga sa lugar na to? Malayo ito sa highway. Wala naman akong magagawa. Nagsisimula pa lang kasi ako makabawi sa mga naunang gastusin namin Ibabahin na kita. O kaya naman, ililipat kita ng matitiran yung malapit lang sa palengke. Naku, huwag na. Ayos lang ako rito. Kaya ko namang magtyaga Halika, pumasok ka. Ipagtitimpla muna kita ng may inom mo. Talaga? Papapasukin mo ko? Tayo lang ang nandyan? Wala namang kaso yun. Magkakapilang naman tayo, di ba? Halika na. Oo naman. Masyado lang ata akong advance mag-isip. Sa ganda ni Sandra makakapagpigil kaya akong hindi ko man lang siya mahalikan. Heto, kape mo. Dahan-dahan lang, mainit pa. Salamat Sandra. Teka Dino, ang mga kamay mo nakapatong na sa may kamay ko. Sandra,
Alam mo bang napakasaya ko? Nakilala kita. Talaga? Baka nasasabi mo lang yan kasi kasama mo ako ngayon. Pero hindi mo pa ako lubusang kilala. Madali lang naman yan eh. Madalas tayong lumalabas, nag-uusap, tapos mag-date. Sa ganung paraan, makikilala kita ng lubusan. Ibang klase rin ang tiwala mo sa sarili mo, no? Siyempre, akong bahala sa'yo. Poprotektahan kita kahit anong mangyari hanggat makakaya ko. Magtiwala ka lang sa akin. Ikaw ang bahala. Sana hindi ka magbago. Oo naman. Alam mo ba, Sandra, mula nang makilala kita, hindi ka na mawala sa isip ko. Sa mga oras na ito, hindi ko mapigilan ang sarili kong manabik sa'yo at... Ano, Dino? Ano yun? Bakit may ingay akong narinig sa Wala yun. kwarto ninyo? Baka pusa lang yun. Teka, sandali. Ano yan? Ha? Bakit na kanyang itsura? Hindi! Parang halimaw! Dino! Dino, sandali lang! Dino! Dino, sandali! Ayoko na Dino! rito! Ayoko na rito! Bakit ka ba lumabas? Bakit ka nagpakita? Hindi ka dapat lumabas. Alam mo ba sa ginawa mo? Lalo mo lang inilalagay sa kapahamakan ng buhay mo. Ang buhay nating dalawa. Paano kung ipagkalat nun ang tungkol sa nakita sa'yo? Diba kabilin-bilinan ko? Huwag na huwag kang lalabas ng kwarto kapag may bisita ako. Sandali! Hindi naman ako nagagalit sa iyo. Nag-aalala lang ako. Sana naman intindihin mo rin ako. Inaalala ko lang. Paano kung ipagkalat nun ang nakita niya? Paano na tayo ngayon? Pero huwag kang mag-alala. Gagawa ko ng paraan para maayos ito. Pasensya ka na kung napagtaasan kita ng boses. Kinaumagahan, nakita na lamang ng taong bayan ang dugo ang bangkay ni Dino na palutang-lutang sa ilog. Wala kasing makapagturo kung sino ang may kagagawa noon kahit kalat ang tsismis na si Sandra ay isang aswang at pinanghihinalaang may kagagawa ng krimen. Pero hindi pa rin mapigilan ng ilan ng mga kalalakihan ang magkagusto kay Sandra. Maraming haka-haka na isa siyang aswang pero binaliwala lamang ito ng mga kalalakihan. Mario! Si Dino! Patay na siya! Nakita siya sa ilog malapit kay Sandra! Hindi pa rin ako makapaniwala. Kasama pa lang namin siya kahapon. Saan? Kagabi? Saan ka ba kagabi? Bakit ba? Sabi mo kasama mo siya. Saan kayo? Nag-inuman. Umalis siya na maaga. Pumunta siya kay Sandra, no? Hindi niya sinabi. Nakita siya sa ilog malapit kay Sandra. Tingin mo lang coincidence yun? Mili, wag mong sisihin si Sandra. Aswang yan. Kinain niya siguro si Dino. Naririnig mo ba ang sarili mo? Ano ka ba? Bakit mo ba siya pinagtatanggol? Nakita kita kung paano ka tumingin sa kanya. Hindi ko siya ipinagtatanggol. Ayoko lang magkalat ka ng kwentong hindi naman totoo. Pag lumapit ka pa sa kanya, ikaw nang susunod. Walang aswang, Mili. May pumatay kay Dino, pero hindi si Sandra. Puro lalaking pumupunta sa tindahan niya. Normal ba yun? Normal lang naman yun. Maganda siya at mabait. Hindi ibig sabihin nun, asawang na siya. Nakita ko siya isang gabi. Parang lumilipad. Ano ka na? Paano man nananaginip ka lang? Tigil mo nga yung kwento mo na yan. 5 taon na tayo dito. Walang dayo na tumatagal. Tapos, biglang siya? Tama na, Mili. Katang-isip lang yung mga sinasabi mo, hindi totoo yan, ha? Sandali lang. Uy, Mario, Mili. Oh,
Alam mo ba, may mga pulis na doon. Nag-iimbestiga na sa pagkamatay ni Dino. Sasabihin ko sa kanilang tungkol kay Sandra. Wag, mapapahiya ka lang. Wala kang ebidensya. Takot ka bang madamay siya o takot kang malaman ng iba na type mo siya? Ay nako, asawa kita pero kung magkalat ka ng kwento, tayo pa ang mapapasama. Bulag ka talaga, Mario, no? Sobra kang nahulog sa kanya. Si Ding, isa pang lalaking nahumaling kay Sandra na nagkwento kay Mario na sila na raw ni Sandra, na ikinagulat naman ni Mario dahil kamamatay lang ni Dino. At napansin ni Mario na tila obses ito at hindi normal ang pakikitungo ni Ding kay Sandra. Bigla tuloy nitong naisip ang mga paratang ng asawa sa babae. Makalipas ang ilang araw, nailibing kaagad si Dino, kaya lalong ikinagulat ni Mario ang pagbabagong ikinikilos ng kaibigang si Ding. Pare, girlfriend ko na si Sandra. Ha? Sigurado ka? Ilang araw pa lang namamatay si Dino. Kalilibing lang niya. Wala na bang ebidensya na siyang pumatay kay Dino, di ba? Wala pa isang linggo kayo na? Siya yung huling kasama ni Dino bago siya namatay. Hindi ka ba natatakot? Kahit ano pang sabihin nila, niligawan ko talaga siya. Kung gusto mo pang mabuhay, tigilan mo na yan. Hindi siya tao. Aswang daw siya at siyang pumatay kay Dino. Aswang? Nakita mo ba mismo? Hindi. Nakita mo bang pinatay niya si Dino? Hindi rin. O di ba? Kung sisiraan mo si Sandra, siguraduhin mo totoo. Hanggat walang ebidensya, hindi ako maniniwala sa kwento mo. Ding! Ding? Sandra, tapos ka na ba sa trabaho mo? Oo. Tara. Pare, aalis na kami ng girlfriend ko. Bukas na lang uli Sige, mag-ingat kayo. Kung buhay ka pa bukas, parang sobrang bilis ng pangyayari. Kalilibing lang ni Dino tapos ganito na. May mali talaga dito. Napatingin na lamang si Mario sa kaibigan niyang si Ding. Kitang-kita niya ang saya sa mukha nito habang kausap ang dalagang si Sandra. Maging siya, humahanga talaga sa taglay na ganda ni Sandra. Pero sa likod ng paghanga niyang yun ay napalitan ng pag-aalala dahil sa mga nangyayaring pagkamatay ng malapit niyang mga kaibigan. Tahimik na pumasok si Mario sa kanilang bahay at sinalubong siya ng kanyang asawang nagtataka. Ay nako, bakit ba ako nag-aalala sa kanya? Kung wala naman siyang pakialam, di bahala na nga siya. Basta ginawa ko ng lahat ng makakaya ko. Hoy, ano bang binubulong-bulong mo riyan? Si Ding. O ano naman si Ding? Bakit? Parang nababaliw si Ding sa babaeng yun. Kanino? Kay Sandra? Oo. Nainis nga ako sa sarili ko eh. Pakiramdam ko. Kasalanan ko pang nung mabalitaan ko ang biglaang pagkamatay niya. Ay, hayaan mo siya. Sadyang matigas talaga ang ulo ng kaibigan mong yan. Oo, sobrang tigas. Pati yung ulo niya sa baba matigas na rin. Sabik siguro makatikim ng maganda. Hoy, ikaw ha? Binabalaan kita ha? Kung ikaw mahuhumaling rin dyan sa babaeng yan, ay naku Mario. Mata mo na lang talaga ang walang latay. Paano naman ako nadamay dyan? May asawa na akong tao. Oo, asawa mo tao. Paano kung akitin ka rin ng babaeng yun? Kahit hayop, halimaw at kahit aswang pa yan, kung gagayumain ka, maakit at maakit ka rin sa kanya. Mili, hindi naman ako papatol dun. Alam mo naman kung anong totoong pagkatao niya. Basta. Kahit ano pang sabihin mo, dapat mag-iingat ka pa rin sa kanya. Hindi natin alam kung ano pang kaya niyang gawin bukod sa pagiging aswang niya. Natatakot na tuloy ako, baka ako ang isunod niya. Yan ang hinding-hindi ko hahayaang mangyari. Malalaman rin natin ang totoong lihim ng babaeng yan.
Muli na namang nagulantang ang buong baryo. Maging sila kapitan sa kanilang nakita. Labis rin ang hinagpis na naranasan ng mga kaanak ni Ding. Hindi sila makapaniwalang matutulad si Ding sa kanyang kaibigang si Dino. Kuya! Sino gumawa nito sa'yo? Kapitan, wala ba kayong gagawing aksyon sa mga nangyayari sa baryo natin? Mili, iniimbestigahan namin ang lahat kaya wag mong sasabihin na wala akong ginagawa. Iniimbestigahan nyo nga pero hindi nyo naman hinuhuli ang sospek. Ano ako, pulis? Para hulihin sila? Anong katibayan para hulihin ko? At sinong suspect? Ikaw talaga. Mili, ano ka ba? Huwag ka nga mangingialam kila kapitan. Hindi mo alam kung gaano kahirap ang pagtatrabaho nila. Paano kung hindi mangingialam? Sunod-sunod ng patayan rito sa atin. Iintayin nyo pa bang may mamatay na namang ulit? Baka gusto mo, ikaw na lang kaya, ha? Total, ikaw lang naman yung chismosang mukhang atribida. Kala mo wala kaming ginagawa. Hindi ko naman sinabing hindi namin uhulihin. Kailangan lang natin ng dumaan sa tamang proseso. Ano po bang proseso ang kailangang pagdaanan para hulihin agad ang may sala? Alam naman ng lahat na ang babaeng si Sandra ang huling nakikitang kasama nito bago sila namatay. Mili, ano ka ba? Tumigil ka nga sa kadaldalan mo. Baka kung ikaw naman ang madiin sa ginagawa mo. Paano ako madidiin? Hindi naman ako ang kasama ng mga namatay. Tumutulong pa nga akong malaman ni Kapitan ang katotohanan, di ba? Hindi ko maaaring basta na lang pagbasihan ang sinasabi mong yan. Alam kong wala kang ibang sasabihin. Iwanan mo na kami rito. Kami ang mas nakakaalam ng dapat naming gawin sa kasong ito. Bahala nga kayo. O sige, gawin nyo ang gusto nyo. Tingnan lang natin kung hindi lalala ang sitwasyon niyan. Ay, nako. May mga chismosa talagang akala mo nakatataas na sa kapitan. Bida-bida. Parang kakandidato siya sa susunod na eleksyon. Nainis si Mili sa tinuran sa kanya ni Kapitan. Dismayada siya. Lalong-lalo na sa kanyang asawa dahil hindi man lang nito sinuportahan ang kanyang mga sinasabi. Para bang naitsapera siya sa pagmamalasakit nito sa baryo. Naisipan tuloy ni Mili na puntahan at imbestigahan ang lugar na kinatatagpuan ng bangkay ng binata. Gusto rin kasi niyang mismong silipin ang pinakabahay ng dalaga. Ano ba talagang ginagawa natin dito, Mili? Ang aga-aga mangangapit bahay tayo? Shh! Huwag kang maingay. Malapit dito ang bahay ni Sandra. Bakit tayo naririto? Talagang gusto mo ko ipahamak, ano? Anong ikaw lang? Kasama mo ko. Paanong ikaw lang ang mapapahamak, ha? Alam mo, ikaw nakakainis ka na. Daming pwedeng tumatakbo sa utak mo. Eto pa talaga, ha? Pupunta talaga sa bahay ni Sandra? Yun talaga ang iniisip mo? Ano ba? Huwag ka sabing maingay eh. Kaya ka andito para samahan ako. Hindi para magreklamo ng kung ano-ano. Oh, saan ka na pupunta? Bakit lumalapit ka sa bahay? Gusto kong makita ang nilalaman ng bahay niya. Baka dun may malaman tayo. Hala, hindi ako susunod sa'yo, no? Ninenervyos talaga ako sa ginagawa natin to. Di magpaiwang ka. Basta intayin mo ko. Sisilip lang naman ako saglit. Ewan ko ba magkaroon ba naman ako ng asawang chismosa? May pagka-MIB ang utak. Konting silip lang at malalaman ko rin ang lihim ng babaeng yun. Pasaway ka talaga. Sobrang tigas ng ulo mo. Nawawala ka na sa tamang hulog kaya ka ginagawa mo mga ganyan. Ano ba to? Bakit parang bigla akong kinabahan? Di kaya may taong nagmamasid sa akin? Naiwang mag-isa si Mario sa labas ng bakuran ni Sandra habang dahan-dahan namang lumapit si Mili sa maliit na tirahan ni Sandra. Nakatirik ang bahay nito malapit sa kakahuyan kaya ingat na ingat siya sa kanyang paghakbang. Naglilika kasi ng ingay ang kanyang pag-apaka
sa mga natuyong dahon na nagkalat sa gilid ng bakuran. Hindi kasi iyon magawang panglinisin ng dalaga. Yari lamang sa kahoy ang bakuran na nakapalibot sa bahay. Kaya kayang-kaya lang itong hakbang inimili. Nang makatawid na siya sa loob ng bakuran, agad siyang lumapit sa bintana. Sumilip siya rito. Umikot ang kanyang mga mata. Inakala niyang maraming kakaiba siyang makikita roon, pero kabaliktaran nang maabutan niyang malinis ang buong bahay at halatang masinop ang mga kagamitan ni Sandra. Pero sadyang pangahasimili, hindi ito nakontento. Itinuloy niya ang kanyang plano. Tuluyan na siyang pumasok sa bahay ni Sandra. Malinis nga ang bahay nila. Pero may pagkaburara rin ng babaeng ito. Hindi ba siya nag-iisip? Maghapon siyang wala para sa palengke. Pero iniiwan niya lang na hindi nakakandado ang pintuan ng bahay. Ibang klase rin siya. Wala namang kakaiba sa bahay na to. Bukod sa ordinaryong mga kagamitan lang ang makikita mo rito, mukhang wala man lang gumagalaw sa pagkakaayos ng mga gamit niya. Palibhasa, siya lang mag-isa. Teka, ano yun? Ako lang naman ang naririto. At kung nasa palengke si Sandra, dapat na walang nag-iingay sa kwarto. Hindi kaya pinasok na rin na magnanakaw ang bahay niya? Pakialam ko. O kung hindi naman, baka may inaaligaan siyang halimaw sa pamamahay niya. Hala, mukhang malalaman ko na kung anong pinakatatagong lihim ni Sandra. Ang kailangan ko lang gawin ay buksan ang pintuan ng kwartong to. Huli ka! Anong ginagawa mo rito? Oh, Sandra? Ang lakas ng loob mong pumasok sa pamamahay ko nang walang pasabi. Anong kailangan mo? Ang totoo niyan napadaan lang ako sa bahay mo. Nagbabaka sakaling nandito ka, pero hayun nga, wala ka. At saka may narinig akong maingay sa silid. Gusto ko lang naman silipin kung ano yun. Pwede kitang kasuhan ng trespassing sa ginawa mo. Pumasok-pasok ka sa loob ng bahay ko nang walang paalam. Wag! Hindi ko naman talaga sinasadyang pumasok. Ganito na lang. Lalabas na ako ng bahay mo, iiwan na kita at pakiusap. Kalimutan na lang natin ang nangyaring ito. At saka pangako, wala akong pagsasabihan tungkol sa narinig ko. Payagan mo lang ako makaalis. Mananahimik na ako. Umalis ka na. Bago pa magbago ang isip ko. Thank you. Salamat, Sandra. Mabuti na lang. Hindi siya lumabas. Baka kung nagkataon. Baka kung anong panibagong kwento na naman ang ipagkakalat niya. Bago pa maabutan ni Sandra si Mili sa loob ng bahay niya, nakita ni Sandra si Mario sa kakahuyan na malapit sa labas ng kanyang bahay. Napatingin siya rito. Bumawi naman ng tingin si Mario, dala ang kanyang pagkahiya. Sa pagmamanman nila sa bahay nito, agad siyang umalis. Naaasiwa kasi siya na maghintay sa labas sa kanyang asawa. Samantala, agad na tinungo ni Mili ang tahanan ni Aling Milagrosa. Hindi na kasi ito nakatiis na igkwento sa matanda. Nang nakita at narinig nito sa loob ng bahay ni Sandra, siya ang pinakamatandang pinagkakatiwalaan sa kanilang baryo. Dito niya nabanggit ang kanyang napansin sa bahay ni Sandra. Ano ba kasing pumasok sa kokote mo at pumunta ka pa talaga sa bahay ng babaeng yon? Aling Mila, natatakot na kasi ang asawa ko. Puro mga kaibigan niyang mga lalaki ang sunod-sunod na namamatay. Kaya sinubukan naming alamin ang kahit anumang bagay na makikita sa bahay niya. Kaso, wala ka namang nakita. Sabi mo nga'y malinis ang bahay. Nakaayos lahat ng mga gamit. Oo nga, pero may kakaibang ingay ako narinig dun sa isang kwarto.
Anong meron sa ingay na yon? Yun na nga eh. Bago pa ako makapasok, pinagilan na ako ni Sandra. Tinakot pa akong kakasuhan ng trespassing pag hindi daw ako umalis sa bahay niya. Kung ang sinasabi mong ingay na narinig mo sa kwartong yon, ang nilalang na pumaslang sa 2 binatang na humaling kay Sandra, malamang ginagamit niyang kagandahan niyang taglay para akitin ang mga lalaki at ipakain sa alaga niyang aswang ang mga binatang kasama niya. Oo nga. Tama ka, Aling Mila. Naku, may saaswang pala talaga ang lahi ng babaeng yan. At mga lalaki pa talaga ang mga pinupuntiryan niya. Mili, marami akong alam tungkol sa aswang. Gusto mo bang malaman kung paano natin malalaman kung may alaga nga siyang aswang? Palalabasin natin siya sa paraang alam ko. Talaga? Paano? At anong gagawin natin, Aling Mila? Hindi maitago ni Mili ang pagkasabik niyang malaman ang sekretong alam ni Aling Milagrosa. Sinabi na nito ang isang bagay na makapagpapalabas raw sa aswang. Kaya excited na umuwi si Mili sa kanilang bahay para ikwento sana sa kanyang asawa ang kanyang natuklasan. Pero hindi niya akalaing may naabutan siyang kakaiba sa kanyang asawa. Mario, asawa ko! Nandito na ako! Nakakainis. Hindi ko talaga makalimutan. Parang may sumisiksik sa isip ko. Huwag ka lalapit. Huwag ka lalapit sa akin. Huwag ka lalapit. Nasaan na ba si Mario? Mario! Nandito na ako! Ang daya mo ha? Sabi ko sa'yo, intayin mo ako. Paglabas ko kanina ng bahay ni Sandra, bigla kang nawala. Nakakainis ka talaga. Lubayan mo na ako. Layan mo na ako. Hindi ka dapat narito. Ha? Mario! Mario, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ka ba nagkakaganyan? Mamamatay na rin ako. Kukunin niya ako. Kukunin niya ako. Mario! Ano bang pinagsasasabi mo? Sinong kukuha sa'yo? Sinong papatay sa'yo? Kukunin niya ako. Mario! 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 Ako to! Si Mili ang asawa mo! Huwag kang matakot! Andito lang ako para sa'yo. Tumingin ka sa mga mata ko. Hindi kita pababayaan. May muta ka! Ano ba, Mario? Mili, asawa ko, tulungan mo ko. Oo, tutulungan kita. Kaya kumalma ka na. Umanda sa akin ang babaeng yun. Dahil sa'yo, parang nababaliw na ang asawa ko. Mananagot ka sa akin. At hindi ko hahayaang magawa mo ang lahat ng gusto mo. Hindi mo makukuha sa akin ang asawa ko. Nagtungo si Mili sa bahay nila Kapitan matapos nitong pakalmahin ng kanyang asawa. Hindi siya nag-aksaya ng pagkakataon na sabihin sa Kapitan ang lahat ng nangyari. Kapitan, ano ba? Wala man lang ba kayong balak gawin? Sa mga problemang hatid sa atin ng Sandrang yon? Hakbang na ano? Paano nadamay ang dalagang yon? Hindi ka pa rin ba nag-aalala sa sunod-sunod na mga namamatay dahil sa babaeng yun? Yung una si Dino at pagkatapos si Ding. Baka sunod ang asawa ko ng si Mario ang patayin niya. Hindi ko nga siya pwedeng basta na lang hulihin dahil lamang sa paratang mo yan. Wala tayong sapat na ebidensya at isa pa, ikaw lang naman ang nagrereklamo. Paano ako kikilos niyan? Paano ang asawa ko? Hihintayin niyo pa bang siyang sunod na mapahamak bago tayo kumilos? Mili. Kapitan! Kapitan! Ano, hinuli niyo na ba yung aswang? Ha? Ano? Kami rin ang mga kaanak ng pinatay ni Sandra. Andito kami.
Irereklamo namin ang babaeng yun. Kaya nga! Kapitan, nandito na sila. Ang sinasabi mong iba pang magrereklamo kay Sandra. Oh, ano pang hinihintay natin? Puntahan na natin siya sa bahay nila. Baka kung maisipan pa niyang makatakas. Walang nagawa si Kapitan kundi sundin ang mga hinahing ng kanyang nasasakupan. Sama-sama nilang pinuntahan ang bahay ni Sandra. Nasa palengke si Sandra ng mga oras na yun, kaya sa pilitan nilang pinasok ang kanyang bahay. Hinalugog nila ang paligid at pinasok ang kwarto. Doon nila nakita ang batang si Dedeng. Nakatatakot ang itsura nito na nagtatago sa ilalim ng higaan ng kanyang kwarto. Wag niyo akong sasaktan. Maawa kayo sa akin. Mahabaging langit. Anong klaseng nilalang yan? Mabalahibo ang buo niyang katawan. Pagkatapos, nakakatakot na may bukol sa mukha. Bakit siya nag-aalaga ng ganitong klaseng nilalang? Nakita mo na, Kapitan? Hayan ang aswang. Alaga pala ng Sandrang yon. Parang awa niyo na. Huwag niyo akong sasaktan. Ano pang hinihintay niyo, Kapitan? Damputin ang taong yan bago pa siya makapanakit ng iba. Mga kasama, kumilos na kayo. Huli ka. Wag po, parang awa niyo na. Bitawan niyo po ako. Huwag ka nang pumalag. Dapat mong pagbayaran ang lahat ng perwisyong ginawa mo. Dadaling ka namin sa barangay at doon muna natin siya ipipiit. Kaawa-awang Sandra. Magugulat ka na lang na wala na ang alaga mong aswang. Wag, parang awa niyo na po. Bitawan niyo po ako. Walang kaalam-alam si Sandra na tinangay na nila Kapitan at ng mga tanod si Dedeng. Nagulat na lamang siya sa kanyang pagdating sa kanyang tahanan. Baka sa kanyang bahay, nagkalat ang kanyang mga kagamitan at wala si Dedeng. Agad siyang lumabas ng kanyang bahay. Sinubukang hanapin sa buong bayan. May nakasalubong siyang tao at nagsabing may dinala raw na katatakot na nilalang sa barangay hall. Sila Mili at ang Kapitan. Doon niya nakumpirmang tinangay ng mga taong ito ang walang kalaban-laban niyang kapatid. Agad niyang tinungo ang kanilang barangay hall. Wala akong kasalanan. Hindi niyo dapat ako pinaparusahan ng ganito. Aswang! Halimo ka! Pinatay mo ang kuya ko! Wala kang awa! Umamin ka na kasi na ikaw ang pumatay sa mga kaibigan ni Mario para hindi ka na nila pahirapan pa. Tumahimik. Magsitahimik kayo. Hindi tayo magkakaintindihan kung sabay-sabay tayo magsasalita. Paaminin mo na kasi yan, Kapitan. Kaya nga, pinatatagal pa ni Kapitan. Ay naku, Kapitan, para matapos na tayo dito. Ikaw, magsabi ka ng totoo. Ikaw ba may gawa ng lahat ng pagpatay sa mga kalalakihan rito? Mamin ka na! Hindi po. Hindi ko magagawa ang bagay na yan. Wala akong pinatay na sino man. Sinungaling ka? Umamin ka na. Umamin ka na kasi. Kaya nga, umamin ka na! Sige na. Kapitan, sandali lang. Ano bang kaguluhang ito? Bakit niyo tinangay papunta rito ang kapatid ko? So, kapatid mo pala talaga ang aswang na to? Oo, siyang kapatid ko. Pero tao siya at hindi siya aswang. Kaya wala kayong karapatan saktan at laitin siya. Sandra. Ano po bang problema, Kapitan? At bakit niyo tinangay ang kapatid ko nang walang pasabi at inilagay niyo pa sa bukatot na yan? At ini-interrogate niyo siya na para bang kriminal? Kapitan, minor de edad ang kapatid ko! Ano naman kung minor de edad, aswang nga yung kapatid mo. Dahil ang alaga mong aswang ang pumatay kay Ding at kay Dino. At binabalak pa niyang biktimahin ang asawa ko si Mario. Ano? Ang kapatid ko ang pumatay sa kanila? Oo! Dahil ikaw lang naman ang huling nakitang kasama ng mga binatang namatay na palutang-lutang sa ilog malapit sa inyo. Totoo ba ang paratang na ito?
Sandra? Hindi po, Kapitan. Wala kaming kinalaman ng kapatid ko sa pagkamatay nilang dalawa. Oo, ako ang huling kasama nila. Pero hindi sapat na basihan yon para paratangan nyo kaming kriminal, lalong-lalo na ang kapatid ko. Yung mga yun, buhay silang umalis sa pamamahay ko. Ano pa paano mo ipapaliwanag ang mga insidente na malapit lagi sa bahay nyo ang natatagpo ang mga bangkay nila? At isa pa, may kung anong gayuma kang ginagawa sa kanila para lalo silang mahumaling sa'yo. Sila ang lumalapit sa akin. Hindi ko sila ginagayuma. Kung tutuusin pa nga, kusa silang umaalis kapag bigla nilang nakikita ang kapatid ko. Eh sino ba naman kasi ang hindi matatakot sa itsura ng kapatid mo? Tingnan mo nga, may bukol na nga sa mukha, puno pa ng buhok ang buong katawan niya. Isa siyang halimaw na nagtatago sa katawan ng tao. Ganito na po ang aking itsura. Pero hindi ako masamang tao. Hindi ako aswang o halimaw na sinasabi niyo. Tao rin po ako kagaya ninyo. Oo, ganyan ang itsura ng kapatid ko. Nakatatakot at pinangingilagan ng lahat. Pero hindi siya halimaw o kung tawagin ninyong aswang. May sakit siya. May kondisyon siya na nagpabago sa kanyang itsura. Sakit? Paano niya nakuha ang ganyang itsura? Kung sakit lang ang dahilan ng pagkakaganyan niya. Kaya siya nagkaganyan. Dahil isinumpa ng isang nilalang ang aking ina noong ipinagbubuntis niya noon ang kapatid ko. At kung nagtataka kayo kung bakit kami naririto, yun ay para hanapin ang nilalang na nagsumpa sa kanya. Sinungaling! Napakagaling mong gumawa ng kwento! Hindi mo kami basta lang mapapaniwala sa lahat ng mga sinasabi mo! Sige, para sa ikatatahimik ng lahat at para malaman din natin ang totoong nangyari. Sa ilalim ng batas, sa Revised Penal Code, Article 124, labag sa batas ng arbitraryong pagdakip, lalo na sa isang may kondisyon. May karapatan ng kapatid ko sa tamang proseso. Hindi siya dapat pinapahirapan ng walang ebidensya. Suriin niyo ang bangkay ng mga biktima. Alamin kung tugma ang mga kagat ng halimaw na sinasabi ninyo sa kapatid ko. At kapag napatunayan yung siya nga, kusa kaming susuko at tatanggap ng kaparusahan ninyo. Payag po ako sa kagustuhan ng ate ko. Mapatunayan lang po na wala akong kasalanan. Ha? Anong mga article? May pa-revise penal code pa? May alam din siya. Napakatalino pala ng babaeng ito. Sige, gagawin natin ang sinabi mo. Para wala tayong pagsisihan sa uli. Tama si Sandra. Maraming kasong pwedeng isampa sa atin kapag ipinilit natin ang gusto natin. Nilabag natin ang karapatan ng batang ito. At ang sino man na magkulong ng sino mang walang sala, lalo na kung ito'y minor de edad. Paglabag ito sa Republic Act 9344. At delikado tayong lahat. Lalo ka namili dahil ikaw ang nag-udyok sa amin para hulihin ang batang ito nang walang sapat na katibayan. Habang patuloy ang tensyon sa barangay outpost, nangyayari din ang isang bagay na hindi dapat mangyari. Digan nilang si Sandra pa rin ang suspect sa kanilang pagkamatay, habang si Millie naman nagdesisyon na ring umalis pabalik ng kanilang bahay. Masama ang loob nito na makabalik sa kanilang tahanan. Hindi kasi niya maisakatuparan ang kagustuhan niyang maparusahan ang magkapatid. Natatakot rin siya dahil hindi rin pala basta-basta ang babaeng si Sandra. Nagpahinga na lamang siya saglit sa kanilang silid. Hindi niya agad napansin kanina pa wala ang kanyang asawa. Hinanap niya ito. Nang makumpirma niyang wala ang kanyang asawa, napilitan siyang lumabas muli para hanapin si Mario. Samantala, kanina habang nasa barangay hall sila,
Isang nakatatakot na pangyari ang naganap kay Mario. Mario, halika. Sumunod ka sa akin. Itigil mo yan. Masakit na sa tenga pagtawag mo sa akin. Lubayan mo na ako. Sinusundo ka na ng mga kaibigan mo. Ayaw mo ba silang makasama? Patay na sila. Hindi na sila magpapakita sa akin. Bakit hindi mo subukan? Para malaman mo, makikita mo silang muli. Umalis ka na sa utak ko. Huwag mo ungguloyin pa. Ayoko na. Ayoko na. Hindi nakatiis si Mario sa patuloy na pagtawag sa kanya ng isang kakaibang nilalang. Umalis siya sa kanilang bahay. Nagbabaka sakaling sa kanyang paglayo roon. Ang paraan para hindi niya marinig ang nakatatakot na pagtawag nito. Sa kanyang pagtakas, hindi niya namamalayang nakarating na pala siya sa eksaktong lugar kung saan natagpuan ang malamig na bangkay ng kanyang mga kaibigan. Napaupo siya, umiiyak at nagmamakaawang. Lubayan siya ng isang nilalang na yun, pero nagulat siya nang mapadako siya ng tingin sa isang puno. May mabalahibong nilalang ang nakaabang. Mabilis ang pagkilos nito. Agad siyang sinunggaban. Hinawakan siya sa leeg. Akin ka. Itiwan mo ako! Itiwan mo ako! Akala mo ba magagawa mo akong takasan sa pamamagitan lang ng iyong pagtakbo? Bawa ka sa akin! Huwag mo kong papatayin! Iwan niya ako! Aswang! Isang aswang nakatatakot na nilalang! Nagulat ka ba sa iyong nakita? Oo, ako nga. Ako ang aswang na pumatay rin sa mga kaibigan mo. Bakit ginagawa mo sa akin to? Bakit ginugulo mo ang utak ko? Tulad ng dalawang kaibigan mo, nakita mo na rin ang aking tunay na anyo. At dahil naghahanap ako ng taong bago kong makakain, ikaw ang naisip kong susunod na bibiktimahin. Bawa ka sa akin! Kahit para na lang sa asawa ko! Alam mo bang napakasaya ko kahit ang asawa mo'y napasunod ko. Napakadaling utuin ng asawa mo. Siniraan niya si Sandra. Pati asawa ko dinamay niyo. Napatay mo ang mga kaibigan ko. Hindi pa ba sapat ang buhay nila? Hindi. Dahil hindi ako papayag na laging may naiiwang testigo sa mga nagiging biktima ko. Pakawalan mo na ako. Gusto ko pang mabuhay. Nakita mo na ako. Sa tingin mo ba, hahayaan pa kitang mabuhay? Aling Milagros! Pinagkatiwalaan ka ng buong baryo. Hindi nila alam. Ikaw pala ang aswang na pinagkakatiwalaan ng buong baryo. Na inakala nilang albularya at magtatanggol sa amin para sa mga aswang. Pero ang totoo, ikaw pala ang aswang. Huli na ang lahat para sa'yo. Ang tanging magagawa mo na lang ay magdasal. Alam kong takot ka sa asin. Sa pamamagitan nito, makaliligtas ako. Sasabuyan kita ng ganito. Asin! Walang iya ka. Mahina ka na. Pero pilit ka pa rin lumalaban. Papatayin talaga kita.
naman ako! Tama na! Walang epekto sa akin ang konting asin na isinaboy mo. Tapos ka na ngayon. Makakasama mo ng mga kaibigan mo. Mili! Asawa ko! Patuwarin mo ko! Mamamatay ka na! Ano yun? May narinig akong ingay sa kagubatan. Parang kilala ko ang boses na yun. Hindi! Ang asawa ko! Nasa peligro ang buhay ng asawa ko! Nagulat ang lahat sa kanilang narinig na malakas na sigaw sa di kalayuan. Hindi nila mawari kung saan nagmumula ang hiyaw na yun. Napatingin si Kapitan sa magkapatid na nasa kanyang harapan. Andoon ang dalawa, pero merong nakatatakot na nilalang na gumawa ng malakas na ingay niyon. Kumpirmado, nagkamali sila ng hinala. Ganon din ang mga kaanak ng biktima. Sumugod si Mili sa barangay. Naninisi sa pagkawala ng kanyang asawa. Walang hiya kang bubuhay ko! Rico, ano ba? Itiwan mo ako, nasasaktan ako! Anong ginawa mo sa asawa ko? Nawawala siya! At isang nakakatakot na sigaw ang narinig ko! Ikaw ang may gawa nun! Kinokontrol mo ang asawa ko! Mili! Huminahon ka nga muna! Walang ginagawang masama sila Sandra. Kanina ko pa sila kinakausap, kaya imposible ang sinasabi mo. Ang preso ko! Masyado ka nang naapektuhan ng lahat ng nangyayari. Tahimik lamang sila rito habang kausap ko. Kaya paano nila magagawa ang sinasabi mo? Sila ang dahilan ng pagkawala ng mister mo, ha? Paano mo masasabi yon? Pero Kapitan, sino pa bang ibang pwedeng gumawa nun? Matindi ang galit nila sa akin. Dahil pinadampot ko sila rito. Sapat ng dahilan yun para gawa nila ng masama ang asawa ko. Wala akong ginagawa! Nananahimik ako rito! Huwag mo nang pilugin ang ulo ko. Tulad ng ginawa mo kay Kapitan. Masyado nang sarado ang isip mo, Mili. Imposible ang lahat ng paratang mo. At hindi na rin tama ang ginagawa mo na pagwawala rito. Mga walang iya kayo! Itong tatandaan nyo. Lalo ka na. Ikaw, Kapitan. Lalo ka na, Sandra. Kapag may nangyaring masama sa asawa ko, sisisihin ko kayong lahat. Asawa ko, nasan ka na ba? Sana ba nagpunta ang asawa ko? Uy, Mili! Mili! Halika! Sumama ka sa amin! Bakit? Si Mario! Natagpuan nila sa kakahuyan! Halika na, bilisan mo! Ha? Ano? Agad na sumunod ang lahat sa sinasabi ng nakakita kay Mario. Nagulantang sila sa kanilang naabutan. Ang katawan ni Mario na wala ng buhay. Wakwak ang katawan at halos matuyuan na ng dugo sa pagkalat nito sa lupa. Napasubsob na lamang si Mili sa walang buhay na katawan ni Mario. Maging sila Kapitan at Sandra, hindi makapaniwala. Dito na natahimik si Sandra. Alam niyang may kinalaman sa pagkamatay ng tatlo ang lalaki sa tunay nilang pakay sa lugar na yun. Kaya kinausap niya ng masinsinan ang Kapitan. Sinong may kagagawa nito sa'yo? Nawala lang ako saglit. Ito na ngayon ang nangyari sa'yo, Mario. Mamatay na ang aswang na gumawa nito sa'yo. Hindi ko siya mapapatawad. Mga kasama, tulungan niyong asikasuhin si Mili Mario. at ang bangkay na kanyang asawa. Opo, Kapitan. Kawawa naman si Mili, no? Kawawang Mili. Halos himatayin ito sa nangyari sa kanyang asawa. Kapitan, sapat naman na sigurong dahilan yung lahat ng nakita ninyo para pakawalan kaming magkapatid. Napatunayan na namin, wala kaming kinalaman sa lahat ng pagpatay na nangyayari rito sa baryo.
Patawarin mo ako, Sandra. Masyado akong nagpadala sa sulsol ng mga biktima. Hindi muna ako nag-imbestiga bago ako sumunod sa kanila. Naiintindihan ko ang nararamdaman nilang lahat. Kung sa akin rin naman po mangyari ang bagay na yun, baka mas malala pa ang magawa ko. Ang iniisip ko ngayon, kung paano matapos ang problema na ito. Kapitan, hindi ba't mga kalalakihan ang kadalasang nagiging biktima ng aswang? Oo. Tama. Pero bakit? Hindi kaya lalaki ulit ang aatakihin muli ng aswang? Ito kasi yung laging pinupuntirya niya eh. Oh, wag naman sana akong isunod. Pero yung mga naunang namatay tipong mas bata naman sa akin. Ay, sino naman kaya ang susunod na bibiktimahin? Gusto niyo po bang tulungan ko kayo? Para po mahuli na yung aswang na yan. Ha? Kung sakali po ba na magbigay ako ng suggestion ng pwede natin gawin, handa po ba kayong maging pain? Magiging pain? Ako talaga? Paano? Teka, anong binabalak mo? May isang bagay lang po sana akong ipapakiusap sa inyo. Ano yun? Delikado ang haharapin na sitwasyon natin. Kaya nais ko sana may iwan muna dito si Dedeng sa barangay. Tayo na lamang pong lumakad. Sige, walang problema yun. Tungkol sa hinala mo, paano mong ipaliliwanag sa akin ang lahat? Kapitan, hindi ko po tiyak kung sinong isusunod niya kay Mario. Pero may hinala po ako na ang isusunod niya ay yung mga taong may naging kaugnayan sa akin. Ano? Bakit? Bakit ikaw? Yan din po ang hindi ko alam. Basta sa ngayon, kailangang pumayag ka muna sa magiging plano ko. Ano ba yun, Sandra? Sabihin mo, anong pinaplano mo? Masinsinang inihag ni Sandra ang isang plano na sa unay gustong tanggihan ni Kapitan, pero inisip niya ito lang ang natatanging paraan para matapos ang problemang kinakaharap nila. Pumayag na rin si Kapitan. Bago nila isinagawa ang kanilang plano, humingi ito ng payo mula sa mga nakatatanda sa kanilang lugar. Kay Aling Milagrosa, kailangan kasi niyang maging handa sa mga bagay na maaring mangyari. Kinagabihan, nakarinig si Kapitan ng kakaibang pagtawag. Halika, gusto mo ba akong makilala? Kinikilabutan ako sa akin narinig. Parang mula sa kailaliman ng lupa nanggagaling ang tinig na aking narinig. Kayo ay akin. Kayong nangingialam sa buhay ng Sandrang yun. Sumunod ka sa pagtawag ko. Biglang sumakit ang ulo ko. Sumakit ang bewang ko. Parang nabibingi ang tenga ko. Tiis lang ng konti, Kapitan. Nakasunod lang ako sa'yo. Hindi mo matatanggihan ang aking pagtawag. Ganito siguro ang nararamdaman ng mga lalaking una niyang nabiktima. Sandra, pinagkakatiwalaan kita. Napakabilis talaga ng kilos ng aswang na ito. Hindi man lang siya nagpapalipas ng ilang araw bago umatake ulit. Ano ba talagang kailangan mo? Bakit mo ito ginagawa? Mukhang masarap ang isang ito kesa sa mga nauna kong pagkain. Malapit na siya sa akin.
matitikman ko ng napakasarap mong laman. Aswang! Ha! Aswang! Napasigaw si Kapitan sa biglang paglitaw nito. Agad siya nitong sinunggaban at hindi na nagawa pang makapalag. Nang hina ito sa ginawang pagsakal ng aswang sa kanya. Dahan-dahan niyang kinapa ang kanyang bulsa at kinuha ang isang dakot ng asin. Bigla niyang isinaboy sa mukha ng aswang, dahilan para mabitiwan siya nito. Bumagsak si Kapitan sa lupa. Ang mukha ko, pati ang mata ko, maapdi! Buntik na ako ron. Sandra! Kumilos ka na! Mga walang iya! Akin ang lubid! Tatalian natin siya! Hindi, malakas ang isang yan. Hindi basta-basta mapipigilan ng isang ordinaryong lubid lang ang katawan niya. Pangas ka! Ang lakas ng loob niyong sugurin ako at sunugin ang mukha ko! Atake sa Sandra! Kapitan! Ilag! Hindi porket sugatan ng mukha ko, hindi ko kayo magagawang saktan! Ano bang balak mo, Sandra? Nakakabawi na siya agad ng kanyang lakas. Hindi niyo ako basta-basta matatalo. Mahihina kayo. Lalong-lalo ka na, Sandra. Sinasabi ko na nga ba, ako talaga ang pakay mo at hindi ang mga kalalakihan rito. Ngayon mo lang nahalata. Pinatutunayan mo lang kung gaano ka kahina. Huwag mo nang idamay ang mga taong naririto. Kung ako ang kailangan mo, sa akin mo ibuhos lahat ng galit mo. Sa'yo, sigurado kang sa'yo ko lang ibabaling lahat ng galit ko. Mukhang napasubo ako. Sandra, mag-iingat ka! Sigurado may binabalak siyang hindi maganda! Kung ganon, tayong dalawa ang magtutuos. Halika rito! Basta niya na lang ako kinuha. Sandra! Sandra! Mabilis ang ginawang pagtugot ng aswang kay Sandra. Nagulat si Kapitan sa ginawa ng aswang. Wala na itong nagawa kundi sundan na lamang ito ng tingin. Paglayo nila'y agad na bumalik si Kapitan sa barangay para humingi ng tulong. Mga kasama! Tulungan niyo ako! Puntahan natin si Sandra! Sundan natin! Kinuha siya ng aswang! Pero Kapitan, paano ba ang ating gagawin? Sumunod kayo sa ipagagawa ko. Huwag na huwag kayo gagawa ng anumang bagay na ikapapahamak ninyo. Sige po. Diyos ka, kinakabahan ako. Hindi ko alam kung anong gagawin sa aswang na yon kay Sandra. Baka kung matagalan pa kami, wala na kaming maabutan. Kilos na tayo! Bilisan nyo! Tinangay ng aswang si Sandra papunta sa ilog na malapit sa bahay nila Dedeng. Hindi nakaramdam ng kahit anumang takot sa katawan si Sandra. Alam niya kasing ang paghaharap nila ng aswang na ito ang kasagutan sa marami niyang katanungan. Binitiwan siya nito sa mababaw na bahagi ng ilog. Huminto mismo sa harapan ni Sandra. Kitang-kita ni Sandra ang nangangalit nito ng mga ngipin para sa kanya na para bang pagkakataon ito ng pinakahihintay niyang pangyayari. Handa ka na ba sa katapusan mo, Sandra? Bakit mo ba ginagawa ito? Ano bang naging kasalanan ko sa'yo at ng bayang ito para magkalat ka ng lagim rito? Hindi mo alam. Hindi niyo alam ng kapatid mong abnormal ang kasalanang ginawa niyo sa akin. Ang aswang nito
Alam niya ang tungkol sa kapatid ko. Kayong dahilan kung bakit ako ngayon nag-iisa. Kayo ang dahilan kung bakit ako iniwan ng lalaking pinakamamahal ko. Wala akong naging karelasyon at kahit kailan, wala akong natatandaang inagrabyadong tao. Kaya paano mo nasasabing kasalanan namin ito? Ang iyong ina, siya ang punot dulo ng lahat ng ito. Kayong pamilya niya ang totoong sumira ng buhay ko. Ang babaeng inahanap namin ng kapatid ko, naririto ngayon sa aking harapan. Ang tagal kong hinintay ng pagkakataong makaharap ka at maiparana sa'yo ang lupit ng sakit ng ginawa niyo sa akin. Namatay ang aking ina. Bakit hindi mo na lang kalimutan ang lahat? Wala akong pakialam. Kahit patay na siya. Kayo ng kapatid mo magdaranas ng paghihirap na dapat maranasan ng iyong ina. Kaya nga harapin niyo ang galit ko! Ate! Dedeng! Naloka na. Paano nakalabas mag-isa si Dedeng? Biniling ko siya sa mga tauhan ni Kapitan na bantayan nito. Ang kapatid mo, naririto rin. Nagtagumpay pala ang ginawa kong pagsumpa sa kanya. Mas nakatatakot pa ang itsura niya sa dapat na inaasahan ko. Unti-unti nang lumalabas ang lahat ng katotohanan. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito sa kapatid ko! Oo! Ako nga yun. Dahil galit na galit ako sa iyong ina. Inagaw niya sa akin ang pinakamamahal kong lalaki. Si Itay? Ako ang dapat na mapapangasawa ng iyong ama. Pero tinalikuran niya ako nang malamang ipinagbubuntis na babaeng yon ang iyong kapatid. Pawiin mong sumpang ibinigay mo sa kanya. Hindi ko magagawa ang bagay na yon. Dahil hindi ako mismo ang nagdasal ng sumpa. May inutusan akong ibang tao para gawin sa kanya ang bagay na yan. Kaya pagdurusahan niya ang bagay na yan habang buhay. Mas masahol ka pa sa halimaw. Kahit ang walang kamuang-muang na sanggol na nasa sinapupunan ng aking ina, pinahamak mo. Kulang pa yan sa lahat ng sakit na ginawa ninyo sa akin. At pati ako, nagawa niyong siraan sa mga tao para lang mapaghigantihan lang kami. Talagang nakikiayon lang sa akin ang pagkakataon. Kaya nga hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Nagantihan ko kayo sa kahit anong pagkakataon. Naging napakabuti talaga sa akin ang kapalaran. Sabay ko na kayong tatapusin! Dedeng! Umalis ka na! Delikado ang buhay nating dalawa! Sa takot ni Dedeng, hindi na nito nagawa pang sumunod sa pinag-uutos ng kanyang kapatid. Ito agad ang pinagbalingan ng galit na aswang. Patakbo pa sanang ililigtas ni Sandra ang kapatid, pero sadyang napakabilis ng aswang. Binihag ito at sinakal ng walang awa. Tama na! Ako na lang ang harapin mo! Huwag ang kapatid ko! Mag-antay ka, Sandra! Pagkatapos ko sa kanya, ikaw naman ang isusunod ko! Ate! Panoorin mo ang unti-unting pagbawi ko sa buhay niya! Hindi pwedeng manood lang ako. Ano bang nangyayari sa akin? Wala man lang akong magawa para sa kapatid ko. Magpaalam na kayo. Ate! Dedeng!
Anong... Ito bagay sa'yo! Ang kurong ko! Inumpas mo! Dedeng! Sinundan niyo pa talaga kami! Mga pangahas na nilalang! Ikaw ang pag-ahas! At dami mo nang biniktima sa bayang ito! At hindi na ako papayag bilang kapitan! Nasaktan mo pa ang sino man sa aking mga kabarangay! Lalo na ang dalawang ito! Haharapin kita! Walang hiya ka, Milagros! Ikaw lang pala ang aswang! Pinagkatiwalaan ka ng buong barangay! Dahil ang buong akala namin, kakampi ka namin! Albularya ka na magliligtas sa amin! Pero ang totoo! Ikaw pala ang demonyo! Woo! Ang galing ni Kapitan! Ang tapang! Mabuhay si Kapitan! Okay! Salamat! Ay, teka! Ang aswang! Huliin niyo! Ay, ang aswang! May ilang kasama si Kapitan na dumating sa kinaroroonan ni Sandra. Gamit ang buntot pagi na pinahiram nito, inatake niya sa likuran ang bahagi ng aswang. Dito nakawala si Dedeng na hinang-hinana. Habol ang hiningang makabawi sa pagkakasakal sa kanya. Marami nang nalaman si Sandra sa kung anong dahilan ng pagpunteriya nila sa kanila. Pinakiusapan ni Sandra ang ilan sa mga tanod na lumayo at ilayo si Dedeng sa kanilang kinaroroonan. Agad naman silang tumalima. Si Kapitan naman, katabi ni Sandra, isasagawa ang una nilang pinag-usapan. Kami na ang bahala kayo, Dedeng. Umalis na kayo ngayon din. Hahabulin niya kayo. Oras na makabawi agad ito ng lakas. Mga mahihinang nilalang. Dahil sa buntot pagi, nasaktan niyo ako. Talagang ginagalit niyo ako. Lalo ko siyang ginalit. Ano bang gagawin natin, ha? Alam ko na ngayon ang totoo. Kung bakit ganoon na lamang ang galit niya sa amin ng kapatid ko. Humihingi ako ng tawad sa lahat ng ito. Nadamay patuloy kayo. Dahil lang sa pagdating namin rito. Napakababaw naman ang aswang na yon. Napakababaw na naman ng dahilan niya. Dahil lang sa nabigo siya sa pag-ibig, nagawa niyang manghamak ng mga tao. Bobong aswang! Hindi ito ang panahon para pag-usapan yan. Kailangan nating tapusin ang kahibangan ng aswang na yon. Hindi siya titigil sa pagkahasik ng lagim rito. Kung hindi natin siya papatayin. Magagawa ko ng bagay na kakailanganin ko. Sige, handa ako. Gagawin ko ang ayon sa ating plano. Pati ang aming kapitan, nagpapakamatay na rin. Kung ganon, isasama kita sa libingan ng Sandrang ito. Kumilo si Sandra. Inilabas ang pinakatatago niyang sandata. Hindi makapaniwala ang kapitan sa mabilisang pagbabago ng bilis nito. Ang kaninang nag-aalinlangang si Sandra ay isa na ngayong matapang na mamamaslang ng aswang. Isang patalim na may kakaibang hiyasa ang hawak nito sa kanyang kanang kamay. Nagulat ang aswang sa kanyang nakita. Hindi niya akalain na makikita niya na ganito kabilis ang pagbabagong anyo ni Sandra. Saglit pa siyang napaatrasa. Ngayon, bigla siyang nakadama ng kaba sa kakaibang aura at lakas na taglay ng dalaga. Mabilisan ang pagkilos si Kapitan. Gumuhit ito ng bilog sa paligid ni Sandra. Dito niya biglang iniabot sa dalaga ang buntot paging pinahiram nito sa kanya. Sino siya? Bakit biglang nagbago ang kanyang aura? Hindi mo na kailangang malaman ang tunay kong katauhan. Kailangan ko lang tapusin ang buhay mo. Hindi ako natatakot. Halika rito. Aatake na siya. Hindi ako patatalo sa iyo. Kailangang
Ipapaslang kita! Puwiset ka! Huwag kang aalis sa bilog na yan, Kapitan. Ituloy mo ang pagbabasa ng orasyon. Oo! Orasyon? Ano bang orasyon ang sinasabi mo? Babalik ka sa tunay mong anyo. Hindi ka lang basta makakapanirahan sa baryong ito. Kailangan mo ng tuluyang mawala. Anong nangyayari sa akin? Bakit parang nanghihina ako? Kapitan, ituloy niyo lang ang inyong ginagawa. Oo! Nanghihina na po siya. Hindi maaari. Bakit bumabalik ako sa aking dating anyo? Kapitan! Siya ang tunay na aswang! Alam ko! Mga walang hiya kayo! Tatalian kita ng aking benditadong lubid. Hindi mo na ngayon magagawa pang makatakas. Hindi maaari ito. Nagbalik na ako sa aking anyong tao. Milagros! Ikaw nga! Ikaw nga! Ako nga. Ako ang aswang na pumatay sa mga binata. Ako rin ang aswang na pumatay kay Mario. At lalong ako rin ang aswang na gustong-gustong paslangin ang magkapatid na Dedeng at Sandra. Isa ka pa ba din sa matandang kinukonsultahan ko ng mga bagay? Pagkatapos malalaman ko lang ang ganito. Isa kang demonyong Milagros! Napaniwala ko pala kayo ng husto. Ibig lang sabihin nun, sadyang mahihina kayo. Manahimik ka! Sandra! Sandra, isa pa! Isa pa! Isa pa sa mukha! Sa mukha! Tama na. Huwag mo na siyang saktan. Nanghihina na siya ng husto. Ngayon ko lalong nararamdaman ang galit ko sa kanya. Ilang taon kong hinanap ang may kagagawan ng kasawiang palad ng aking ina at ng aking bunsong kapatid. Ikaw lang pala yun. Nasusuklam akong nakita ko ang iyong anyong tao. Nagpanggap ka pang mabait. Yung pala, nagbabalak ang paslangin kami. Amanos na tayo. Kaya ano pang inaantay mo? Paslagin mo na ako! Sandra! Huwag! Hindi ka katulad niya. Sapat na ang nagawa natin. Nahuli natin siya. Kailangan niya pagbayaran ang lahat ng kasalanan niya. Mabuti na lang. Hindi niya ginawa. Nawala na siya ng malay kung kailan pa senior citizen saka pa gumagawa ng kabalpalan. Hindi na sana ginamit niya na lang salang natitira niyang oras sa mundong ito. Pasalamat siya. Hindi ako katulad niya, Kapitan. Kayo nang bahala sa kanya. Ipinagkakatiwala ko na sa inyo ang parusa na gusto niyong ipataw sa kanya. Ipasasabatas natin ang lahat. Kakasuhan natin siya ng nararapat. At hihikayatin natin ang mga naging biktima niya na magsampa ng kaso laban sa kanya. O kayo, paano kayo? Aalis na kami. Magpapahinga lang saglit si Dedeng. Pagkatapos, lilisanin na namin ang lugar nito, Kapitan. Hindi na ba kayo maghihintay? Ano pong hihintayin? Na ipagsubulan namin kayo. Sumugod ang mga tao, maging ang mga kaanak ng biktimang napatay, lalong-lalo na si Mili. Hindi sila makapaniwala nga tuluyang nahuli ang aswang na may kagagawa ng lahat ng yun.
Dito na bumuhos ang lahat ng sama ng loob ni Mili kay Aling Milagrosa. Ay, naku, isa kang halimaw! Ay, naku, halimaw ka! Ikaw pumatay! Ano ba dito? Halimaw! Ikaw ang pumatay doon sa dalawang binata! Ikaw ang pumatay sa kapatid ko! Nilinlang mo ko? Napaniwala mo ko sa kasinungalingan mo? Ang tanga-tanga ko! Ang tanga-tanga ko talaga! Nagagawa mo pa talagang gumisi sa kabila ng lahat ng nagawa mo? Halimaw ka! Aswang! Mili, huwag kang lumapit sa kanya. Delikado. Dapat sa kanya patayin rin! Bakit niyo pa siya ibinilanggo? Nasa kaanyuan siya ng tao. Kaya batas ng tao ang dapat ipataw sa kanya. Hindi siya tao, Kapitan! Aswang siya! Aswang na nagbabalat kayong tao! Mga kasama! Hindi ba tama naman ang sinasabi ko? Patawan niya ng kamatayan dapat, Kapitan, di ba? Patawan ng kamatayan! Sandali! Huminahon kayo! Oo, naiintindihan ko ang mga hinaing ninyo. Baka nakakalimutan nyo. May isang tao pa kayong dapat hinga ng tawad. Bakit nyo inuunang gawin yon? Yun na muna ang una nyong gawin. Ang humingi ng tawad sa taong pinahamak ninyo at siniraan bago nyo pag-initan si Milagros. Ha? Oo nga pala no, si Sandra. Nasaan na sila? Andun sila ngayon sa kanilang bahay. Nagpapahinga. Kapitan, pakiusap. Bantayan yung maigi ang aswang na yan. Hindi pa kami tapos sa kanya. Oo, ako na bahala. Bantay sarado ko siya. Ang iniisip ko lang, baka pagkabalan ako may gusto sa kanya kung lagi ako nakabantay sa kanya. Kaya sa tanod ko na lang siya ipagkakatiwala. Labis na napagod si Sandra sa nangyaring sagupaan nila ni Milagrosa. Ang kapatid naman nitong si Dedeng, naabutan niyang natutulog sa kanyang kwarto. Hinimas niya ito sa ulo at hinalikan sa noo. Ngayong nalaman niya na ang buong katotohanan, kailangan na nilang lisanin ang baryong yun. Wala nang dahilan para manatili sila roon. Lumabas sila ng silid. Natigilan siya nang makitang may tao sa kanilang harapan. Nilapitan siya nito. Pinagbuksan ang pinto. Anong ginagawa niyo rito? Wala rito ang suspect na pumatay sa mga kaanak ninyo. Sandra? Hindi kami naparito para makipag-away. Gusto lang sana naming humingi ng tawad sa lahat ng mga nagawa namin sa'yo. Tapos na yun. Kalimutan na natin lahat. Hindi pa. Kailangan pa rin pagbayaran ni Mila ang ginawa niya sa bayan natin. At ikaw, hindi mo man lang ba ipaglalaban ang karapatan mong siniraan kanya sa amin? Sa tingin ba ninyo, kung gagawin ko ba yun, maibabalik pa ba sa normal na kalagayan ng kapatid ko? Mawawala ba ang masasamang isipin ng mga tao sa akin? Sa amin ng kapatid ko? Oo naman! Akong magpapatunay na wala kayong kasalanan. Akong bahala ron. Hindi na kailangan. Napagdesisyonan ko na ring umalis na sa bayang ito. Ano? Pero bakit? Dahil ba sa mga nagawa ko sa'yo? Sorry na. Patawarin mo na ako. Wala na sa isip ko yan. Wala nang dahilan para manatili ako rito. Nalaman ko na ang buong katotohanan. Nalinis na rin naman ang aking pangalan. Sapat ng dahilan yon para makapagsimula kami muli ng aking kapatid ng panibagong buhay nang malayo sa lugar na ito. Pero kung ang ginagawa mong pagkumbinsi sa akin para manatili, ay ginagawa mo yan para makabawi sa mga masasamang bagay na nasabi mo tungkol sa akin, huwag mo nang abalahin pa ang sarili mo. Dahil matagal ko nang kinalimutan ang lahat ng nangyari. Gusto ko lang talagang maging kaibigan ka. Yun lang. Pasensya na. Sa ngayon,
Mas mahalaga sa akin ang mawala ng traumang naranasan ni Deding sa lugar na to. Mas gusto kong manirahan kami sa lugar na walang nakakakilala sa amin. Sige, pero basta ba kung sakaling maisipan mo ulit na bumalik rito huwag kang mahiyang magsabi sa akin, ha? Sige. Ay, bago ko nga pala makalimutan. Siya nga pala, eto may dinala ko mga prutas. Sariwa ito. Para sa akin? Hindi. Para sa kapatid mo. Para naman makakain siya ng masustansyang pagkain. Salamat sa mga ito. Teka sandali. Ngayon ko lang pala masasabi na napakaganda mo pala talaga. Kakaiba ang ganda mo. Kaya naman pala naaakit ang mga kalalakihan sa'yo. Dahil kakaiba ang ganda mo, naiya naman ako sa sarili ko. Malungkot na umalis si Billy sa tahanan ni Sandra. Alam kasi niyang napakaraming masasamang salita ang kanyang binitiwan sa dalaga. Paunti-unti, nagliligpit na ng kanilang iilang mga gamit si Sandra. Nagpasya kasi silang aalis kinabukasan sa lugar na yun. Abala ang lahat na makabalik sa kanilang normal na mga buhay. Matapos kasi ang insidente ng kaguluhang ginawa ni Milagrosa, nag-iwan ng matinding takot sa mga taga-baryo ang pag-atake ng aswang. Kaya nang mahuli nila si Milagrosa, naging simulain ito para isipin nilang ligtas na sila sa mga oras na yon. Matapos ang lahat ng kaguluhang naganap sa lugar na yon, nagpasya sina Sandra at Dedeng na tuluyan ang lisanin ang lugar. Habang nagliligpit sila ng kanilang gamit, dumating si Kapitan para personal na magpaalam. Sino yan? Ako ito, si Kapitan. Kapitan. Pasok po kayo. Salamat. Nakita kong nag-iimpake na kayo. Sigurado na ba talaga kayo sa inyong pasya, ha Sandra? Opo, Kapitan. Wala na po kaming dahilan para manatili pa rito. Natuklasan na namin ang katotohanan. At kailangan na namin magpatuloy sa buhay. Kung maaari lang sana'y dito kayo banirahan. Naging malaking tulong din ang ginawa mo sa pagsugpo namin kay Milagros. Maraming nagbago ang pananaw, lalo na para sa kapatid mo. Gusto mo ba, ate, na manatili na lang tayo rito? Hindi, Dedeng. Mas makakabuti sa atin na magsimula sa isang lugar na walang nakakakilala sa atin. Naiintindihan ko. Saan niyo pala planong pumunta? Sa isang barangay po na malapit sa lungsod. May kakilala ako ron na handang tumulong sa amin. May sinasabi pong magaling na doktor doon na maaaring tumingin sa kalagayan ni Dedeng. Ganun ba? Basta tandaan mo, Sandra, masaya ako kung saan ka masaya. Kung saan magiging tahimik ang buhay niyo ng kapatid mo. Salamat po, Kapitan, sa lahat po ng tulong ninyo. Bago ko nga pala makalimutan, may naipon kaming konting salapi para sa inyo. Nagtulong-tulong na rin ang mga kabarangay. Tulong para sa iyo. Marami kasi ang nagsisi sa maling paghatol sa inyo. Hindi na po kailangan, Kapitan. Tanggapin mo na bilang hudyat na hindi lahat ng tao rito ay kontra sa iyo. Marami rin ang naniniwala sa kabutihan niyong magkapatid. Salamat po. Hindi namin makakalimutan ng mga taong tumulong sa amin rito. Aalis na ba kayo bukas? Opo, bukas po ng madaling araw. Kung ganon, nais kong magpaalam ng maayos. Ingat kayo sa inyong paglalakbay, Sandra at Dedeng. Kinaumagahan, tahimik na umalis ang magkapatid na Sandra at Dedeng. Sa bayan, dala-dala ang kanilang konting mga gamit. Ang tanging gabay lamang nila ang pag-asa sa bagong lugar na makatatagpo sila ng kapayapaan at pagtanggap. Hindi nila alam ang kanilang paglisan ay magsisimula ng bagong kabanata sa kanilang buhay.
Ilang buwan ang makalipas. Mabuti at nagdesisyon kang dalhin dito ang kapatid mo, Sandra. Ano po bang nangyari sa kapatid ko, Doc? Base sa mga pagsusuring ginawa namin, si Deding ay may kondisyon ng tinatawag na hypertrichosis. Ito ay isang bihirang kondisyon na nagdudulot ng labis na pagtubo ng buhok sa buong katawan. Kaugnay nito ang pagkakaroon niya ng mga bukol sa mukha na maaaring may kaugnayan sa isang uri ng neurofibromatosis. Ibig sabihin, hindi siya isinumpa? Hindi, Sandra. Ito ay isang medikal na kondisyon na maaaring ipinanganak dala ni Deding. Maaaring nangyari noong ipinagbubuntis siya ng iyong ina. Tulad ng paglalantad sa ilang mga kemiko o gamot, ngunit hindi ito sumpa. Ibig sabihin po, maaari akong gumaling. Hindi ganun kadali, Deding. Ngunit may mga panggamot tayo na maaaring makatulong upang mabawasan ang mga sintomas. Ang mahalaga, maiintindihan natin ngayon ang iyong kondisyon. Matutulungan ka naming mamuhay ng mas normal. Salamat po, Doc. Hindi niyo alam kung gaano kalaking ginhawa ito para sa amin. At kayo, Sandra, bakit hindi ka tumanggap ng manliligaw? Ha? Nabalitaan ko maraming lalaki ang humahanga sa'yo, maging dito sa aming lugar. Mukhang napag-alaman niyo na rin po yun, Doc. Tama po. Pero naisip ko na unahin muna ang kapatid ko. Ilang taong ko siyang iniwan sa pangangalaga ng iba habang ako'y nagtatrabaho noon. Naiintindihan ko, pero alam mo, Sandra, napakagandang bagay ang magmahal at mahalin. Huwag mong sayangin ang pagkakataon na darating. Sa bagong simula ng magkapatid, unti-unti nilang natutunang harapin ang buhay ng may pag-asa at panibagong pananaw. Si Deding, sa tulong ng mga naaangkop na panggamot ay naging mas kumpiyansa sa sarili. Bagamat hindi lubos na nawala ang kanyang kondisyon, nakatagpo siya ng komunidad na handa siyang tanggapin. Si Sandra naman, na dating kilala sa kanyang pambihirang kagandahan, nakilala sa lugar bilang isang mabuting kapatid at maaasahang kaibigan. Sa kanyang pagtulong sa lokal na klinika, doon niya nakilala si Dr. Rafael, ang doktor na tumingin sa kapatid niya. Sa kanilang pagsasama, natutunan ni Sandra ang tunay na pag-ibig, hindi nakabatay sa itsura o gayuma, kundi sa tapat na pagmamalasakit at pagtanggap. Sino nga ba ang tunay na aswang? Hindi ito ang mga taong may kakaibang itsura o kondisyon katulad ni Dedeng. Hindi rin ito si Sandra, na pinakamaganda at gumagamit ng gayuma ayon sa mga sabi-sabi dahil sa kanyang kagandahan. Ang tunay na aswang, sila yung mga naghahasik ng kasamaan at kasinungalingan. Sila ang mga naghahasik sa isipan ng iba para siraan ang kapwa. Sa huli, saan man magtungo sina Sandra at Dedeng, natutunan nila ang tunay na kagandahan, matatagpuan sa loob, sa kabutihan ng puso at kakayahang bumangon mula sa dilim tungo sa liwanag.